Hindi komprontasyon, kundi nais lamang na makausap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa investigasyon sa SMNI o Sunshine Media Network International na nag-ooperate sa bisa ng prangkisa ng Kongreso sa Suara Sul Media Corporation. Ito ang inihayag ni Duterte sa isang press conference kasama ang mga miyembro ng media sa Davao noong Sabado. Giit ng dating Pangulo, hindi siya pinakiusapan ni Pastor Apollo Siquibuloy ukol rito. Pero nais niyang tulungan ito dahil apektado rin anya ang kanyang programa na Gikan sa Masa para sa Masa. Kasi nadali yung aking Gikan sa Masa. Isali ko na lang yung akin because yun ang importante sa akin yung I do not want to confront the President, but rather I'd like to talk to him indirectly kung bakit ganon. Ako, as far as I am concerned, I have not crucified him, not even criticized him severely. Maybe commented on the directions that the government is proceeding. Hindi sang-ayon si dating Pangulong Duterte sa naging hakbang na ginawa ng National Telecommunications Commission dahil wala naman anyang anomalya na nakita ang ahensya sa gobyerno sa SMNI. Tinuod lang, yung TC ba? Wala man sila nakita, they have not come up with even an allegation, huwag na yung charge of any wrongdoing. Wala ko yung nakita nga maigisunod nga hustong procedure. Wala akong nakitang procedure na tama na sinunod. Ayon pa sa dating Pangulo, posibleng maglabas siya ng opisyal na pahayag ukol sa isyong ito sa mga susunod na araw. One of these days siguro, I'll just to come up with a statement. Not necessarily defending Pastor Kibuloy, but just to say something about the way things are. Samantala ayon kay Presidential Communications Office Secretary Chelo Garafil, bukas ang Malacanang para sa nais si Duterte na makipagdialogo sa Pangulo. Ani Garafil, palaging available si Pangulong Marcos sa dating Pangulo. Matatandaan na ang NTC ay nagpataw ng 30 araw na suspensyon sa SMNI dahil sa mga aligasyon ng paglabag sa termino at kondisyon ng prangkisa nito.